May nakatakdang hakbang ang Bureau of Customs kaugnay sa luxury cars ni dating Pasig Mayoral candidate Sara Diskaya at ng kanyang pamilya. Yan at iba pa sa Express Balita ni Harley Valbuena. Inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nananatili itong naka-red alert dahil sa banta ng low pressure area o LPA at habagat na nagdulot ng mga pagulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Metro Manila simula noong August 22. Ayon sa DSWD, nasa 2.8 million pesos na halaga ng family food packs at iba pang non-food items ang naipamahaging tulong ng ahensya sa mga apektadong pamilya sa mga rehiyon ng Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxargen. Halos 1,500 benepisyaryo ng National Housing Authority o NHA mula sa Las Piñas City ang dumalo sa isinagawang People's Caravan ng ahensya. Ayon sa NHA, nagkaroon ng pagkakataon ng mga benepisyaryo na makapag-apply ng National ID, pagproseso ng Birth at Death Certificate, Certificate of No Marriage, Marriage Certificate at PSA Service mula sa Philippine Statistics Authority. Plano na rin ng Bureau of Customs o BOC na imbestigahan ang luxury cars na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Ayon pa kay BOC Administrator Ariel Nepomuceno, obligasyon umano ng pamahalaan na tingnan ang mga sasakyan kung nagbayad ng tamang buwis ang mga Diskaya sa mga sasakyang hawak nila. Sa Housing Summit ng Organization of Socialized and Economic Housing Developers of the Philippines, muling iginit ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na hindi dapat palagpasin ang kahit 1% ng korupsyon. Alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dapat umanong magtulungan ng gobyerno at pribadong sektor para gawing modelo ng transparency at integridad ang housing sector. Samantala, bibigyan na ng pagkakataon ng Department of Information and Communications Technology ang mga colorum na delivery service provider na magparehistro ng walang multa. Inilunsad ng DICT ang Private Express and Messengerial Delivery Service Authority Documentation and Licensing Application o ang PEMEDES padala. Sang-ayon naman dito si ride-hailing app ang CAS President George Royeca dahil malaking tulong sa lehitimong riders. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.